Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga sa hindi umano sa mundo ng social media. Tila totoong traidor ay talagang pinangalanan at talagang binirangan ng binira at bunaltahan ni Harry Roque at ng mga iba pang vlogger at mga attorney at mga abogado dahil nga sa kanilang paninira at patuloy na talagang sinisiraan si VP Sara Duterte ay talagang ang tiwala ng taong bayan ay naig kay VP Sara Duterte. Dito nga natin makikita mga kaibigan na kahit anong paninira ang kanilang gawin kay Vice President Sara Duterte ay mananatili pa rin ang kanilang tiwala. Well mga kaibigan, titignan pa lamang natin sa Davao, ikukumpara natin ang bahid ng korupsyon, makikita ba? Tignan natin na talagang napakalinis at napakatinong lugar ang Davao na pinaglingkuran nga ni former President Rodrigo Duterte at ni Vice President Sara Duterte. Kaya naman dapat ikulong ang mga traidor talaga sa ating pamahalaan dahil binasura na nga ang impeachment case ni VP Sara Duterte. Dito nga talagang pahiya na naman ang mga tambaluslos at mga politiko na ganib sa kapangyarihan at nag-iisip na naman sila kung ano ang pwedeng ikasira ni VP Sara Duterte at gusto talagang nilang maparusahan ito. Well mga kaibigan, payag naman na si VP Sara Duterte na ma-audit ito, kaya naman dapat nilang tanggapin ang hamon na magkaroon ng public audit ang mga tambaluslos at mga congressman at mga senador para magkaalaman na. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Pero sa totoo lang, ang nangyayari, meron pong nabubuong bagong oposisyon. Hindi po dilawan pinklawan dahil sila po ngayon ay nagsasanib puwersa. Sino ba si Stella Kimbo? Nagpanggap nung una na siya ay supporter ng hinihinging budget ng Malacanang para kay VP Sara. Pero sa bandang huli, siya pa nagsabi, hindi 19 days, 11 days. Na ngayon po, sang-ayon kay Ka Eric, ay magiging basehan sa pag-i-impeach kay VP Sara. Pag natuloy po yung impeachment, that is the point of no return. Watak-watak na po tayo, lahat ng Pilipino, sa pula sa puti. Hindi po kongresista ang mga Pilipino na umaasa ng proyekto kung saan kumukuha sila ng tongpats. Ang Pilipino po, papanig dun sa tama, sa tingin nilang inaapi, sa tingin nila na sinisira dahil lamang sa ambisyon ng ilan. Pag ginawa niyo po yan, tapos na po talagang pagkakaisa. Asahan ninyo ang sambayan ng Pilipino, hati. Do what is good for the Philippines. Santabi muna ang ambisyon. Napakagahaman nyo naman sa kapangyarihan. Hindi pa ba sapat na maging pang-apat sa hierarchy of power? Hindi ba sapat na tinuturing kayong Diyos ng mga kongresista? Isipin nyo naman po ang kapanganan ng Pilipinas. Anong mangyayari sa atin kung watak-watak tayo pag nagkaroon talaga ng panibagong oil embargo? Hindi kasi kayo tumatanaw sa kasaysayan at ang dahilan kaya tayo dapat tumanaw sa kasaysayan para alam natin kung anong mangyayari sa ating kinabukasan. Dahil po dyan sa gera sa Middle East, nagsabi na ang Qatar, baka sila tumigil magbenta ng langis hanggang matigil ang pagpupulbos sa Gaza Strip. Pag nangyari yan, ano nang mangyayari sa atin? Dito nga lang sa gera ng Ukraine na hindi nga apektadong diretso ang ating supply ng langis dahil hindi naman tayo kumakalap ng nag-aangkop ng langis galing sa Russia, bumalibalentong na rin tayo sa taas ng presyo ng bilihin at hindi naman napapababa, Speaker, ang presyo ng mga bilihin. Hindi ba yan ang dapat natin unahin dahil yan ay sinabi ng taong bayan sa survey na pangunahing problema ng mga Pilipino? Mataas na presyo ng bilihin. Mas maraming trabaho, mas mataas na sahod para masundan at makabili ng mga nagtataas ang presyo ng mga bilihin. Yan po ang pangunahing problema ng sambayanang Pilipino. Yan po ang dapat hanapan ng solusyon at ang solusyon ay makakamit natin sa tunay na pagkakaisa. Nakikiusap po ako kung mahal ninyo ang sarili ninyong pamilya,
Kapag nagdusa po ang Pilipinas, kahit gano'n pang karami ang pera ninyo, magdurusa rin ang sa inyong sariling mga pamilya. Nananawagan po ako dahil hindi naman ako naniniwalang bingi sa katotohanan sa political reality sa mga kongresista. Gumising na po kayo. Pag dumating po talaga sa punto at ang sabi ni Ka Eric ay narariyan na yung punto, nagkaroon na raw ng desisyon para isulong ang impeachment laban kay BP Sara, manindigan naman kayo. Dahil suportado naman kayo ng sambayanang Pilipino, suportado kayo ng 31 milyong Pilipinong bumoto kay BP Sara na ang nais nila ay pagkakaisa. At siguro naman, pag dumating sa punto na magpilit ang speaker sa impeachment, maninindigan na si PBBM. Otherwise, marami na baka magsabi na nagkamali sila kung hindi na maninindigan si PBBM. Pasensya na po, talagang emotional tayo ngayon dito sa pag-usaping ito. Dahil nung ako talaga ay umakyat sa kanilang entablado, buong puso akong naniwala sa panawagan na pagkakaisa na ngayon po ay kabaligtaran ang nangyayari. Pagkawatak-watak po ang tinataguyod ngayon ng mga mababang kapulungan, lalo na ni Speaker Romualdez. Huwag naman po, dahil Speaker, ikaw din hinalal. Ikaw din kabahagi ng unit team. Lahat ng rally, ikaw nagpakilala pa kay BP Sara na ngayon ay sinisiraan mo ng husto. Bakit? Isang tabi muna natin ang ating mga ambisyon. Tama po, walang realidad na nangyayari. Lahat nagsisimula sa ambisyon, pero sa lahat po ng bagay may tamang panahon. Kapag naluklok tayo sa napakadaming problema dahil nga po sa gera, isirisantabi muna po dapat yan. Nakikiusap po ako tayo ngayon sa lahat ng bumoto at nagsuporta kay PBBM at Inday Sara, panindigan po natin sa mata ng buong mundo na hindi lang po tayo nangampanya, hindi lang tayo nagsinungaling sa pagtataguyod sa unit team, kung hindi tayo po talaga ay tunay na naniniwala na sa pagkakaisa ang solusyon na ating mga problema. Attorney, hindi pa nagdadalawang taon yata itong Marcos administration pero parang 2028 na ang nakikita. Imbis na yung mga ipinangako nila sa last campaign, yun yung pagtuunan ng pansin. Yun na po nangyayari eh. Parang addict sa eleksyon. Pasensya na kayo. Addict sa eleksyon. Atat na atat. Eh kahit ano naman gawin nyo, hindi nyo naman mapapaga ang eleksyon. Nakasaad talaga kung kailan ang susunod na eleksyon para sa presidente. At sa tingin nyo ba, nagugustuhan ng taong bayan ang ginagawa ng Kamara? Kayo dyan, huwag kayong maniwala, mga kongresista, na ang ginagawa ninyo ay imahe ng gusto mangyari ng sambayan ng Pilipino. Hindi po. Yung eleksyon, yung resulta ng eleksyon na binoto ang isang pamilya, ang isang pangalan na minsan ay napaalis na ng bansa sa alang-alang ng pagkakaisa, yan ang isipin ninyo. Nagkaroon po ng pangalawang pagkakataon ng pamilyang Marcos dahil sa panawagang pagkakaisa and moving on. Hindi po dahil gusto natin magkawatak-watak uli. Dahil kung gusto natin pagkawatak-watak uli, nanalo po si Leni Robredo. Dahil ang mensahe ni Leni Robredo, galit. Kinakailangan makabawi sa mga kabalastugan na ginawa ng pamilyang Marcos. Pero tinalikuran po yan ng sambayan ng Pilipino at ang sabi nila, ang nais namin pagkakaisa para isulong ang interes ng bayan. Yan po ang katotohanan. Hindi naman po totoo na ang buong bayang Pilipino ay naging loyalist. Tumakbo po ng presidente ang Mrs. Imelda Marcos nung minsan. Isa po siya sa pinakahuling nakuhang mga boto. Tumakbo nga po ng vice-presidente si PBBM nung una. Hindi rin nagtagumpay. Pero sa pagkakataon nito na nagsanib puwersa ang Duterte at ang Marcos, napakita talaga nila na po pwedeng magkaisa. Hindi po loyalist ang mga Duterte ha. Nung 1986. Kaya nga po, pumasok sa larangan ng politika ang dating presidente Duterte, siya'y tinalagang officer in charge ng isang revolutionary government ni Cory Aquino. Ang nanay po ni PRRD ang namuno sa anti-Marcos movement sa Davao. Kaya yung pagkakaisang yan po ay simbolo na yung minsan magkatugali, pwedeng magsama para sa kabutihan ng sambayanan. Eh bakit po binabaliwala ngayon?
Huwag niyo pong linlangin ang sarili ninyo na isipin na since time immemorial, lahat ng Pilipino loyalists. Hindi po. Napapunta nga sila ng Hawaii. Hahatid daw sa Ilocos Norte, dinala naman sa Hawaii. At huwag na po nating baliwalain ang mga napatunayan na. Meron po talagang tanging yaman. Meron po talaga mga biktima ng karahasan ng paglabag ng karapatang pantao. Pero sa kabila ng lahat na yan, ang sabi ng mamamayang Pilipino, magsama-sama na tayo at naging dahilan sa pagtatagumpay ng PBBM at Inday Sara Tandem sa kabila ng mga oposisyon na ang kinakalat ay politika ng galit, a politics and culture of hate. Bakit natin babaliwalain ngayon itong mga nakamit nating tagumpay nung eleksyon na nakalipas? Sana po, huwag nating sayangin yung suporta ng taong bayan, yung paniniwala na buhay pa rin yung kagustuhan ng pagkakaisa para itaguyod ang interes ng nakakarami at hindi lang na pang-interes na personal. Attorney, hindi lamang si Ka Eric yung naging source natin na tungkol dito sa plano nga ng pagpapatalsik kay Vice President Sara Duterte dahil mismo yung mga makakaliwang grupo, mga kongresista, mismong may plano o may balak na patalsikin ang Vice Presidente dahil sa issue doon nga sa paggamit ng 125 million pesos na confidential funds na noong 2022 without congressional authorization. Doon pa may plano na ang Makabayan Bloc. Well, ang aking mensahe dyan sa mga nagpaplano ng impeachment, hello! Kung i-impeach mo ang nagtanggap, bakit hindi nyo i-impeach ang nagbigay PNPA na kaalyado si Speaker? At nabago ang ihip ng hangin at lahat halos ng mga nasa Kamara ay tumutol na sa confidential fund. Siyempre, tututukan to ng mga teroristang CPP-NPA dahil yung confidential fund ay ginagamit laban sa kanila dahil co-chair ng NTF-ELCAC ang ating VP Sara. So ngayon naman, yung mga teroristang CPP-NPA, sila na naman yung nagsasabi na pinag-uusapan na yung impeachment. Ang tanong, gaya ng nangyari sa confidential fund, ito ba'y sasang-ayunan ni Speaker Martin Romualdez dahil sa kagustuhan niyang mawalang banta si VP Inday Sara sa kanyang kagustuhan maging presidente sa 2028? Well, tingin ko, iba ng equation dito. Kung sa ngayon po ay tahimik ang PBBM sa mga pangyayari dyan sa Kamara at sa confidential fund ni VP Sara, tingin ko naman, ibang usapan ng impeachment. Kinakailangan, basagin na ni PBBM ang kanyang katahimikan at malaman niya ng sambayan ng Pilipino kung ano ba talaga ang kanyang posisyon. Talaga ba niyang sasamahan niya ang kanyang pinsan na si Speaker na durugin ng mga Duterte? O tatanaw ba siya ng utang na loob? Dahil kung hindi naman po nagbigay sa kanya si Inday Sara, hindi siya presidente ngayon. Pero mas importanteng tanong, itataguyod ba niya yung pinangakong pagkakaisa ng unit team or sasamahan niya ang pinsan niya para yurakin na at magkawatak-watak ang sambayan ng Pilipino? Now, kung ako naman si Speaker Martin Romualdez, pag-aaralan ko mabuti itong issue ng impeachment ng mga CPP-NPA. Bakit? Baka mamaya parang Trojan horse yan. Iko-convince nila si Speaker na ito'y laban lamang kay Inday Sara Duterte. Pero wag po kayo magkakamali. Nais ng teroristang CPP-NPA na buwagin ng gobyerno sa paggamit ng dahas. Kaya nga nagagalit ako sa kanila. Kasi napatunayan naman nila ang kaya nilang gawin na sumapi dito sa tinatawag nating mapayapang pamamaraan na parliamentary struggle, bakit kinakailangan pa pumatay ng kapwa Pilipino? So ngayon, anong plano nila? Well, syempre, inganyohin nila si Speaker Martin. Ito na, wag lang natin tanggalan ng pondo, tanggalin na natin sa pwesto at baka naman ikaw pang italaga ng presidente bilang vice-presidente. Kasi pag nagkaroon po ng vacancy sa Office of the Vice President, ina-appoint po ng presidente yan. Naalala nyo dati si Senator Ginggona, in-appoint ni dating presidente nung siya ay nag-take over kay Erap Estrada bilang Vice President. So baka nga mainganyo ang speaker na oo nga, baka ako ang appoint ng aking pinsan na VP, tanggalin na natin si VP Sara. Pero speaker, mag-ingat ka po. Kasi ang basehan nila, kung di ako nagkakamali, yung paggamit ni VP Sara
bilang contingent fund ng pondo na galing naman sa contingent fund ng presidente nung unang taon na naging Vice President at Presidente si PBBM at si Inday Sara. Ito po yung nakabinbin ngayon sa Korte Suprema na sinasabi ng mga dilawan at pinklawan na unconstitutional. Pero ang paninindigan naman po ng DBM, ito po ay galing sa contingent fund at ito po ay rinelease sa Vice President. Anong definisyon ng contingent fund ay para sa mga gastos na hindi nga anticipated at hindi nakasama bilang line item dyan sa pangtaunang budget. So aking paninindigan, wala pong nalabag na batas. Pero ito po ang punto. Kung sasakyan ni Speaker Romualdez itong basahin na ito para sa impeachment, ang basihan ng mga dilawan at piklawan sa Korte Suprema para ipawalang bisang ito daw ay naghimasok sa kapangyarihan ng Kongreso na siyang gumawa ng pantaunang budget. At therefore, labag doon sa probisyon ng saligang batas na walang pera galing sa kaban ng bayan, nagagastusin na walang batas na isinulong at binigyan ng bisa ng mga representante ng mamamayan, ng Kongreso. Pero tignan niyo po kung merong mang tao na lumabag sa saligang batas, kung totoong ito'y paglabag o ang tingin ko hindi ito paglabag, doon kung merong mang naghimasok sa kapangyarihan ng Kongreso na bumuo ng appropriation budget, hindi po si BP Sara. Yan po ang presidente. Dahil ang presidente ang naglipat galing sa kanyang contingency fund papunta sa office ng Vice President sa kanyang confidential fund by way of release. So sino po ang mananagot? Wala pong ginawa si VP Sara dyan Tumanggap siya, oo. Pero ang pinag-uusapan, sino ang naghimasok sa kapangyarihan ng Kongreso na siyang gumawa ng pangtaunang budget? Hindi po ang Vice President na tumanggap, kundi ang Presidente. So ang aking payo, Speaker, wag po kayo magpadinlang dyan sa mga teroristang yan. Dahil ang talagang tutubukin nila, hindi lang si Vice President, kundi si PBBM. Dahil si PBBM po talaga. Kung mapapatunayan na ito'y labag sa saligang batas, si PBBM ang lumabag at hindi po si Inday Sara na siya lamang tumanggap. Agree ba ho kayo o agree? Talaga pong madulas itong mga teroristang CPP-NPA. Ganyan po talaga ang style nila. Ang konsepto nila, United Front. Kaya nga po meron sila tinatawag na National Democratic Front. Ibig sabihin, magpasamantala. Lahat ng pwedeng sakyan, sasakyan nila. Mag-ingat ka, Speaker, because pwedeng Trojan horse yan na ang titirahin nila. Hindi lang si PP Sara, kundi pati po si PBBM. At alam mo naman yan, dahil ikaw ay abogado rin. Agree ba kayo o disagree? Ayusin ko na lang po mamaya kasi bigla kaming nawala kanina, edit na lang namin mamaya pagtapos ng live. Sherwin D. Laude, kung magpapatagumpay si Speaker to impeach the VP, yan ang ikababagsak niya rin, damay ang Pangulo kasi lahat ng galaw ni Romualdez, ibabagsak din ni Marcos. Totoo po yan kasi nga magpinsan sila. So ang iniisip ng lahat ng gawain ni Speaker, aprobado ni PBBM. Cooking kata recipes, kapal ni Romualdez, kaya ibinoto namin si BBM dahil kay VP Inday. Okay. Lee Chen, Atty. Harry Roque, nabili na po ni Tambaluslos at ni Hahas Mags Araneta ang mga supporters ni PRRD. Kaya po kayong bilihin ni Tambaluslos at ni Johas Mags Araneta? Ask lang po, magsasalita ba ako ng ganito kung ako'y nabili na? Ikaw naman, Lee Chen. Ang tawag sa batas dyan, res ipsa loquitur. The mouth speaks for itself. Oriel Del Rosario, halata naman ang motibo ni Tambaluslos. Daig niya pa nga presidente sa pagpapapoto-op. Oo nga, napapansin ko nga po, super. Lorena Ombalino, keep it coming, attorney, watching from New York, New USA. Maraming salamat. Giovanni Quacelli, nako si Suke, yung walang reaksyon ni President Marcos ay isang reaksyon. Nako, ako po umaasa hindi. Sana po talagang ang dami lang niyang inaasikaso kaya hindi na niya pinapansin itong mga bagay nito. Sana po. Lorena Ombalino, before FPRRD, laging may update daily. Ngayon si PBM na wala VP Sara for President. God bless you, attorney. Oo nga po, no? J. Chris Ruiz, oligarchy at NPA yan pakana, Sir Sec, para may kawatak-watak ang Pilipinas, mga gahaman balig sa dating gawin niya. Oo nga po, tingin ko. Dahil
talagang ayaw nila na magkaisa tayo dahil pag tayo nagkaisa sa unity team, edi mawawalan sila ng papel. Jacob Buscato, paano mapatalsik ang Makabayan Bloc sa Kongreso, sir? Pwede kaya? Alam ko may nakabinbin po sa COMELEC na dapat sila ay hindi na mapasama sa party list system. Okay? Elizabeth Alamer, grabe ang lakas ng power sa mga supporters ng NPA sa Congress. Imagine sila ang bida sa Congress, sa Congress. Nagkataon lang po na nagkaroon sila ng kaparehong interes ng liderato ng Kamara na dikdikin si VP Sara. Jacob Buscato, parang walang say si PBM kasi actor lang si PBBM, ang director si Lisa. Ay, hindi ko po alam yan. Alam niyo po hindi ko pa tinitira si PBBM dahil nananatili pa namang miyembro ng kabinete si VP Sara. So habang may tiwala pa siya kay Inday Sara at hindi naman nagbibitiw si Inday Sara bilang tagapagsunod ni VP Sara, rinirespeto ko pa rin ang ating presidente. Kaya hanggat maaari, ayaw ko po siyang tirahin dahil I'm giving him the benefit of the doubt at baka nga itong impeachment, magising na siya, magsalita na siya, ipaalam na niya kung ano kanyang damdamin. Jacob Buscato, bakit hinayaan itong Makabayan Bloc ginamit ng mga paninira sa VP at Secretary Edu Inday Sara Duterte nang walang basihan at sablay lahat? Wala bang batas na kasuhan sa kanilang paninira? Well, yun nga po nagkatugma interes Yun lang po ang nangyari. Ano mo ang tingin ko? Napikon kasi si Speaker dun sa Tambaluslos. Kaya talagang bumabawi siya ngayon. Hanggang kailan siya babawi, hindi ko po alam. Pero mag-ingat siya dahil yung kanyang kagustuhan na sirain si Inday Sara, baka maging dahilan din ng pagbagsak ng kanyang pinsan. Dahil huwag niyong kakalimutan, unit team po yan. Okay? Kamuning Thrift, hi Spox, you did great in your interview with Karen Davila. Alam niyo yung mga reporters na yan, iipitin ka. Pero anong magagawa nila kung hindi ka naman magpapaipit, di ba? Sabihin ko lang katotohanan. Gusto nila makipagdebate. Basta ako, meron akong boses, meron akong bibig, sasagot at sasagot tayo. Bahala na ang taong bayan maghusga kung sino nagsasabi ng tama. Jacob Buscato, tanong lang po, sir, wala bang magagawa ang militar sa mga terorista sa Makabayan Bloc na obvious naman na sila ang nagbigay gulo sa bayan natin? Alam ko naman po may ginagawa sila. Huwag po kayo mag-alala. Ay tuloy-tuloy po mga intelligence gathering dyan. Hazel Gomez-Taylor, sana maayos ng gobyerno ng Pilipinas at ang umasenso naman ng ating bayan. Just say. Kaya nga po gusto kong maibalik po sana ang unit team dahil kinakailangan natin magkaisa para mabigyan ng solusyon ang mga problema natin. Tony Boy Huertas, hi Attorney Harry, I'm watching from Los Angeles, California. Bakit po kaya walang say si BBM tungkol sa nangyayari? Well, tingin ko baka marami siyang masyadong mga iniisip pa dahil ang dami-dami nangyayari. No? Maria Chona Norcio, basta we will support again kay Madam mahal nating VP Inday Sara Duterte for President in 2028. Ako rin po, steady lang po tayo. Jan Balion, tama po. Tama ba, attorney? Kasi may representante ng Taiwan sa APEC Summit, magiging independent na sila laban sa China. Well, alam niyo po, ang buong APEC, naninindigan po doon sa One China policy. Kakaunti lang po mga maliliit na bansa ang kumikilala sa Taiwan bilang isang independenteng estado. Okay. Sherwin Laude, style ni speaker, eliminate the opponent, parang style din ni Biden. Tinitira si Trump ang sangkatutak na kaso para hindi makatakbo next year. Pero ano yung ginagawa nila kay Trump? Ako hindi ko akalain parang gusto kong bumoto kay Trump o kay Amerikano. Pero ngayon, lalong nagiging sympathetic ang mga Amerikano kay Trump. Lalo nilang inaapi si Trump, no? At sa tingin ko nga, baka manalo pa itong si Trump. Kasi naman itong si Biden, 80 years old, nahuhulog na, naliligaw na. Nandun lang sa podium, naliligaw na. Paano pa yan magiging presidente na 4 na taon pa? No? Kaya tingin ko, mas may alas, mas yamado itong si Trump. At saka tingin ko, pag si Trump, mas magkakaroon ng kapayapaan dahil ayaw naman ni Trump na makipagyera sa China. Okay, ito mahaba. Kian de la Cruz, supporter talaga ako ni FM kahit hindi po ako botante noon and President Duterte. Kaya nakakatuwa nang manalo si BBM. Uy, natanggal yung mahaba. Siguro ayaw ipabasa dahil masyadong mahaba. MVP Sara, pero hindi ko akalain na magkakaganito si PBBM. Imposible na sunod-sunuran lang siya sa kanyang First Lady. Kung yan na ang play niya to divide the unit team, I'll go with VP Sara. Prinsipyo, hindi kwarta. Okay. Basta po dito sa Spox Hour, babasahin ko yung mga komento dahil kayo po ang aking boss. Daft Team,
hanga ako sa sagot mo kay Davila kahit harap-harapan ka ng pinahiya sa video na ipinakita niya, attorney. Good job sa sagot mo, attorney. Alam niyo po, mag-isip-isip yung mga gusto mapahiya kasi nagbabackfire sa kanila yan. Malinaw pa nga sa sikat ng araw ang sinabi at balta nga ni Harry Roque tungkol di umano sa impeachment ni VP Sara Duterte. Kaya naman talagang hindi nga tatabla ang mga tambaluslos na ito dahil hindi nga magpapatinag si Vice President Sara Duterte at hindi nga ito magpapatula sa mga paninirang ginagawa sa kanya dahil banat nga ni Vice President Sara Duterte na paglingkuran muna ninyo ang taong bayan at hindi ang pera dahil matagal pa ang susunod na eleksyon. Well mga kaibigan, kung kayo ang tatanungin ano ang inyong mga opinion, just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.